telling them to cooperate closely with the embassy and, quote, carry forward patriotism and love for the homeland. He was not talking about the Philippines. Alam nyo, kung iisipin natin, hindi naman bago ang ganitong klaseng galaw sa mundo. Hindi lang Pilipinas ang nakakaranas nito. Maraming bansa na rin ang nagiging target ng tinatawag na influence operations. Pero ang kaibahan kasi, kadalasan hindi ito obvious. Hindi ito yung tipong may makikita kang malinaw na propaganda agad. Mas madalas, nagsisimula ito sa simpleng exposure. Halimbawa, may mga cultural programs, may language classes, may academic exchanges, may partnerships sa schools. Sa una, parang normal lang. At to be fair, wala namang masama sa pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Pero ang tanong, ano ang kapalit nito? At higit sa lahat, may transparency ba? Ngayon, pagdating sa edukasyon, dito nagiging mas sensitibo ang usapan. Kasi isipin nyo, ang mga estudyante, lalo na ang kabataan, sila yung pinakamadaling maimpluwensyahan. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil sila yung nasa stage na hinuhubog pa lang ang pananaw nila sa mundo. Kaya kung ang mga materials, activities o competitions na sinasalihan nila ay may hidden agenda, posibleng maapektuhan kung paano nila nakikita ang kasaysayan, politika, at kahit ang sariling bansa natin. At hindi mo agad mapapansin yan dahil hindi ito biglaan. Dahan-dahan, paunti-unti, hanggang sa nagiging normal na lang. Sa media naman, ganun din ang concern, lalo na sa mga publications na nasa ibang wika tulad ng Mandarin. Again, hindi ibig sabihin na mali agad ang content, pero kung may impluensya mula sa isang foreign government, mahalaga na alam ito ng publiko. Kasi doon papasok ang tinatawag nating informed judgment. Hindi ka lang basta naniniwala, naiintindihan mo kung saan nanggagaling ang impormasyon. At dito na papasok yung mas malalim na konsepto, Foreign Information Manipulation and Interference o FMI. Medyo technical pakinggan pero simple lang ang idea. Hindi ka pipilitin, hindi ka tatakutin, hindi ka agad lolokohin. Instead, unti-unti kang kukumbinsihin sa paulit-ulit na mensahe, sa consistent na narrative, hanggang sa hindi mo na napapansin na nagbabago na pala ang perspective mo. Kaya nga sa ibang bansa, tulad ng Australia, gumawa sila ng batas para dito. Hindi para ipagbawal agad, kundi para gawing transparent. Kung may foreign connection ka, sabihin mo, para alam ng tao kung paano nila titingnan ang impormasyon mo. Ngayon, sa Pilipinas, relevant na relevant ito, lalo na't may mga issue tayo sa West Philippine Sea. Dahil hindi lang naman lupa o dagat ang pinaglalabanan ngayon, pati isip at pananaw ng mga tao. Pero linawin ko lang hindi ibig sabihin nito na lahat ng foreign involvement ay masama. Hindi tayo dapat maging sarado sa mundo. Importante pa rin ang collaboration, education at cultural exchange. Pero, kailangan may malinaw na hangganan. Kailangan may transparency, at higit sa lahat, kailangan may awareness ang publiko. Kaya siguro ang pinaka-takeaway dito is this: hindi sapat na marunong lang tayong makinig, kailangan marunong din tayong magtanong, kailangan marunong tayong mag-analyze, at hindi agad-agad magpapadala sa kahit anong impormasyon, kahit saan pa yan galing. Nitong mga nakaraang buwan, sabi ni Maritime Security Expert Ray Powell, iniimbestigahan nila ang umano'y network ng mga organisasyong konektado
sa United Front Work Department ng Chinese Communist Party at nag-ooperate umano sa Pilipinas. Kabilang ang Philippine Council for the Promotion of the Peaceful Reunification of China, na isaan niya sa 200 councils worldwide na kontrolado ng China. Noong Oktubre, nagdaos ang council ng Regional Forum sa Maynila na dinaluhan ng mga opisyal ng China, Taiwan at Chinese Embassy. Sabi pa ni Powell, dumalo rin umano ang chief editor ng isa sa prominenteng Chinese language newspaper sa Maynila na nagsilbing Secretary General ng Konseho. The editor of one of Manila's oldest Chinese language news outlets is also the leader of its most important CCP-linked council is not an accident, because the Mandarin press has been one of Beijing's most important conquests here in the Philippines. Sabi ni Powell, target din umano ng Chinese Communist Party ang mga Chinese schools sa Pilipinas. Napag-alaman nilang ipinatawag ni Chinese Ambassador Jing Quan ang mga executive ng 8 Mandarin language outlets sa Maynila. Telling them to cooperate closely with the embassy and, quote, carry forward patriotism and love for the homeland. He was not talking about the Philippines. Mula rin daw 1991, pinapatakbo na ng Philippine Chinese Education Research Center ang tinatawag ng Beijing na Blood Transfusion Plan, kung saan nagpadala umano ang China ng Chinese teachers sa Pilipinas. Ang chairman din daw ng center na ito ang pumirma sa isang sulat sa Department of Education na humihiling sa mga public school na sumali sa essay contest kaugnay sa World War II anniversary na ayon kay Powell ay tila kumikiling sa China. Encouraging Filipino children to frame Japan as an enemy and write about the spirit of joint resistance. Ang mga ito, ani Powell, ay nasa sentro ng tinatawag na mga analyst na FIMI o Foreign Information Manipulation and Interference Operations. Ang mga organisasyon namang kritikal at nag-iimbestiga sa pro-Chinese propaganda, naging target anya ng pag-atake ng China sa pamamagitan ng pag-i-issue ng statements laban sa kanila. Panukala nila, magpasa ang Pilipinas ng Foreign Influence Transparency Law gaya raw sa Australia. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng Chinese Embassy kaugnay ng mga sinabi ni Powell. Nagpadala rin kami ng mensahe sa Department of National Defense, sa Department of Education at Malacanang para hingin ang kanilang komento, pero wala pa silang sagot sa ngayon. Kayo, ano sa tingin nyo? Dapat ba talagang bantayan ng ganitong klaseng impluensya sa bansa natin? O baka naman overreaction lang ito? I-comment nyo sa baba. Gusto kong marinig ang opinyon nyo.